Magandang araw sa iyo, kaibigan. Welcome sa Mga Panalangin Channel. Alam kong hindi aksidente na nahanap mo ang video na ito. Baka may bumabagabag sa puso mo ngayon. Baka pagod ka na. Physically, emotionally, spiritually. Baka hindi mo na alam kung paano haharapin ang bukas. Kung ikaw yan, manatili ka muna. Pakinggan natin ang salita ng Diyos at sabay tayong manalangin. Para sa iyo tong panalangin. Kung hindi ka makatulog sa gabi dahil sa mga alalahanin. Kung ikaw yung laging nakangiti sa harap ng iba, pero sa loob mo, wasak ka na. Kung pakiramdam mo naliligaw ka, naguguluhan sa season ng buhay mo, at hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. O kung may lakas ka pa bang humarap sa bukas, alam mo ba? Hindi ka nakakalimutan. Hindi ka invisible sa puso ng Diyos. Nakikita ka niya. Alam niya ang bigat na pasan mo. At higit sa lahat, mahal na mahal ka niya. Ang mga mata ni Jesus ay puno ng habag habang nakatingin sa iyo. Hindi siya nadidisappoint sa kapaguran mo. Hindi siya naiinis sa pagdududa mo. Hindi mo kailangang ayusin lahat bago siya kumilos sa buhay mo. Narito na siya. Kasama mo na siya ngayon. Hindi mo man siya makita, pero yakap ka na ng kanyang presensya. Ang kamay ng Diyos ay makapangyarihan at sapat para buuin kang muli kapag pakiramdam mo ay gumuho ka na. Hindi siya tahimik na tagapanood sa kwento ng buhay mo. Siya ay isang ama na tapat. Naglalakad siya kasama mo sa liwanag at kasama mo rin siya sa dilim. Nariyan siya kapag may selebrasyon at nariyan siya kapag ang tanging kaya mong sabihin ay tulungan mo ako, Panginoon. Ang totoo, ilang beses ka na niyang binuhat kahit hindi mo napansin. Pinrotektahan ka niya sa mga panganib na hindi mo nakita. Gumagalaw siya sa likod ng eksena. Inaayos niya ang mga bagay para sa ikabubuti mo, kahit parang hindi maganda ang nangyayari. Ipinapadala niya ang kanyang mga anghel para bantayan ka. At kahit hindi mo nararamdaman, binabalutan ka pa rin niya ng kanyang proteksyon. Walang parte ng buhay mo na hindi naaabot ng kanyang malasakit. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Kaya't ngayong umaga, ito ang panalangin ko para sa iyo. Naway bigyan ka ng Diyos ng lakas sa oras ng kahinaan. Naway ibalik niya ang sigla mo at muling buhayin ang tapang mo. Punuin ka niya ng kapayapaan na tumatahimik sa magulong isipan. Naway ang kanyang presensya ang magpatigil sa kaba mo. Bigyan ka nawa niya ng karunungan kung hindi mo na alam ang susunod na hakbang. At liliwanagan niya nawa ang landas mo kahit madilim. Alalahanin mo ito, ang Diyos na kasama mo noon ay siya ring kasama mo ngayon at siya pa rin ang magiging gabay mo bukas. Kahit parang humihina ang pananampalataya mo, kahit mas malakas ang tanong kaysa sagot, kapit lang. Kasi kahit sinusubok ka ng buhay, tandaan mong hindi ka pinababayaan ng Diyos. May plano pa rin siya. Hindi ka niya iniwan at hinding-hindi niya gagawin yon. Sabi nga sa Roma 12 verse 12, magalak sa pag-asa, magtiis sa paghihirap, at manatiling tapat sa panalangin. Hindi dahil perpekto ang lahat, kundi dahil tiwala tayo kay Kristo. Kaya nating maghintay, hindi dahil madali, kundi dahil kasama natin siya sa paghihintay. Kaya nating ipagpatuloy ang panalangin, hindi dahil alam natin lahat ng sagot, kundi dahil kilala natin ang Diyos na may hawak ng lahat. Sa oras na ito, manalangin tayo. Panginoong Jesus, Ikaw ay banal. Ikaw ay makapangyarihan. Puno ka ng awa at grasya. Ikaw ang Diyos na nagbibigay buhay sa mga tuyong kaluluwa. Ikaw ang Diyos na bumubukas ng daan sa gitna ng kawalan. Ikaw ang Diyos na nagpapatahimik sa bawat bagyo
At kahit ganoon kakalaki, pinipili mong lumapit sa mga wasakang puso. Alam mo ang nangyayari sa paligid namin. Kahit ang mundo ay puno ng takot at kaguluhan, alam naming ikaw ay nananatili sa iyong trono. Hindi ka nagugulat, hindi ka nababahala, hindi ka naglalakad-lakad sa langit sa kaba. Nasa kapayapaan ka, at dahil diyan, pwede kaming huminga. Panginoon, kapag ako ay kinabahan, kapag nagugulo ang puso ko, kapag tila wala akong lakas, tataas ko ang mata ko sa iyo. Ikaw ang matibay kong sandigan. Ikaw ang kanlungan ko. Ikaw ang lakas ko. Ikaw ang tagapagligtas ko. Ikaw ang Diyos na naghiwalay sa dagat para kay Moises, na nagsara ng bibig ng mga leon para kay Daniel, na sumama sa apoy kina Shadrach, Meshach at Abednego. At ikaw pa rin ang parehong Diyos ngayon. Kaya mong sabihan ng bagyo, tumigil ka, at ito'y susunod. Panginoon, bigkasin mo ang kapayapaan sa puso ko ngayon. Punuin mo ang mga tuyong parte ng buhay ko. Palayasin mo ang kalituhan at patahimikin mo ang mga kasinungalingan ng kaaway. Ikaw ang sagot sa bawat problema. Ikaw ang nagpapalaya, ang manggagamot, ang proteksyon ko. Sa'yo ako sumasandig. Panginoon, itinataas ko ang mga kapatid kong pagod, nalilito o nawawala. Balutin mo sila ng kapayapaan, bigyan mo sila ng direksyon, punuin mo ng pag-asa ang kanilang puso. Sabi mo sa 1 Corinto 14 verse 33, ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Ikaw ang kaayusan sa gitna ng gulo. Ikaw ang liwanag sa gitna ng dilim. Ikaw ang lakas sa oras ng panghihina. Panginoon, patawad kung minsan gusto ko pang unawain lahat. Pero ngayon, pinipili kong magtiwala. Sabi sa Kawikaan 3 verse 5, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa sariling karunungan. Kaya sa'yo ako lalapit, sa'yo ako aasa. Salamat sa mga sagot mong hindi ko inaasahan, sa mga pintuang binuksan mo nang hindi ko hiningi. Salamat sa mga biyayang hindi ko pinansin noon, at kahit hindi ko pa nakikita ngayon, naniniwala akong kumikilos ka pa rin. Sabi mo sa Jeremiah 29 verse 11, alam ko ang plano ko para sa iyo, plano ng kabutihan, hindi ng kapahamakan, plano para bigyan ka ng pag-asa at magandang kinabukasan. Kaya't Panginoon, salamat sa kabutihan mo. Ikaw ang hari ng puso ko. Ikaw ang sentro ng buhay ko. Kung may bagay sa akin na humahadlang sa paglapit ko sa iyo, alisin mo ito, Panginoon. Sirain mo ang mga tanikala. Linisin mo ang puso ko. Ayokong mabuhay ng kalahati lang para sa iyo. Gusto ko ng buhay na lubos na sumusunod sa iyo. At sa mga oras na hindi ko alam ang susunod, tutulad ako kay David na nagsabi, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sa iyo ako mananatili, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin. Amen. Kaibigan, kung ikaw ay may pinagdaraanan o may dalangin na matagal mo nang iniiyak sa Diyos, huwag kang mahiyang mag-comment sa ibaba. Karangalan naming ipanalangin ka. Hindi mo kailangang magpakatatag mag-isa. Nandito kami at higit sa lahat, kasama mo si Jesus. Nakikinig siya, umaalalay, at patuloy na nagmamahal. Kung may prayer request ka, ilagay mo lang sa comments. Gusto naming sabay-sabay tayong manalangin bilang isang community. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe para sa iba pang content na magpapalakas ng iyong pananampalataya. Kung may kakilala ka rin na kailangang makarinig ng pag-asa, i-share mo ang video.
Baka ito na ang mismong sagot sa kanilang panalangin. Dalangin ko na samahan ka ng Diyos sa bawat hakbang. Tandaan mo, sa bawat tanong, pagod at luha, hindi ka kailanman nag-iisa. Amen.